It's another day, another vlog. Kaya naman tara, ituloy na natin ang ating pamamasyal dito sa bansang Italia na kung saan ang una nga nating pinuntahan ay itong napakagandang Trevi Fountain. At ang una nating ginawa dyan, syempre, nakihagis tayo ng coins para daw matupad ang ating mga kahilingan. Kung ano man ang ating mga kahilingan na yan, sikreto muna. Pero unti-unti nating aabutin yan para at least di lang tayo nagwi-wish. Kailangan din ng action para matupad ang ating mga pangarap. At alam nyo ba na ang Trevi Fountain ay ang pinakasikat na fountain sa buong mundo at ito ay tinayo mula noong 18th century pa dito sa may Trevi District sa Rome, Italy. Ito ay disenyo ng isang Italian architect na si Nicola Salvi at kinumpleto ni Giuseppe Panini noong 1762. Ganun na siya katanda. Kaya naman napakaraming turistang pumupunta dito guys. Kaya kung ako sa inyo, kailangan agahan ninyo ang pagpunta dito sa Trevi Fountain dahil napakarami talagang pumupunta dito. Maaga pa lang yan. Only 8 a.m. in the morning pero nakikita nyo na guys, napakarami na talagang tao. Kaya naman ang ginawa ko, habang dumadami ang tao, ay pumunta na ako sa aking susunod na destination at nakita ko itong mga iba't ibang artist sa daan ng Trevi Fountain. Yan, merong mga gumagawa ng mga personal paintings. Pwede kayong magpagawa dyan guys. Meron nga lang bayad o kaukulang bayad para makakuha kayo ng kanilang mga gawa. At dito nyo rin makikita ang mga iba't ibang street performer o mga tourist trap na tinatawag nila minsan. Nasa inyo kung gusto nyo magpa-picture pero syempre sisingilin nila kayo afterwards. And dikit-dikit lamang ang mga pasyalan dito sa Roma. Kaya naman napakadaling puntahan ng kanilang mga tourist attractions. Just few meters away, mararating nyo na ang ating susunod na destination. At ang sumunod nga na ating pinuntahan ay ang napakatandang gusali dito sa may Rome at ito ay ang Pantheon Museum. At itong Pantheon Museum ay isa rin sa mga sikat na attraction dito sa may Rome, Italy. Malapit lamang ito mula sa Trevi Fountain at napakarami ding pumupunta dito. At alam nyo ba na ang ibig sabihin ng Pantheon ay ang Temple of All Gods? At itinayo ito mula noong pang 7th century. Kaya naman nakaka-amaze para makita pa in person itong mga nagagandahang mga tourist attraction dito sa Rome. Dahil dyan, tara, pumunta na tayo sa ating susunod na destination. At next to Pantheon Museum or Pantheon Building, whatever you call it, ay ang Piazza Navona. Dito sa Piazza Navona, makikita ang isang torre and mga sculpture mismo dyan sa torre at isang napakagandang plaza. Napakalaki at napakalawak na plaza ang makikita dito. At meron ding mga drinking fountain na pwede ninyong mainuman pag nauuhaw kayo guys. Pwede daw inuman ng mga yan. And napadaan din tayo dito sa Temple of Hadrian. At after that, sumunod na tayo papuntang Colosseum. Siyempre, madadaanan natin ang Ark of Constantine. It is dedicated to Constantine the Great. Siyempre, ang pinunta natin dito, sinadya natin, makita natin in person ang pinakamatanda at pinakamalaking Colosseum sa buong mundo, which is the Colosseum of Rome, Italy. Itong Art of Constantine, ang sabi nila dito guys, ay dito sila nagse-celebrate ng mga victories or triumphant right after the event na nagaganap doon sa Colosseum. Diba nga, meron parang mga gladiator na nagaganap dyan. So dito nila pinagdiriwang yung mga nagwawagi sa laban. Diyan nila sineselebrate ng mga unang panahon pa. At di muna tayo pumasok dito sa loob ng Colosseo, pagkus ay nag-ikot-ikot muna tayo dahil wala nga tayong nabiling ticket pa kaya mas minabuti na muna nating tignan ang surroundings ng Colosseum at syempre para makita natin yung outside architecture ng Colosseum mismo. Sobrang tanda na nito guys and dati talaga sa libro ko lang ito nakikita, sa libro ko lang siya nababasa and since fan ako ng history, I am so proud and fortunate na makita ko in person talaga itong Colosseum. Especially dito sa Rome, napaka-historical ng lugar nila. Napakaraming mga history na pwede mong malaman, makita in person. And yes, sobrang sulit ang pagpasyal dito mismo sa Rome. Next na pinuntahan ko ay itong Roman Forum na matatagpuan lang sa east side ng Colosseo. Isa rin itong napakagandang structure guys. Isa rin ito sa mga pinakamatandang structure na makikita ninyo. Katabi lang siya mismo ng
Arc of Constantine saka Colosseum on the east side. Yan, sumaglit lang ako doon and then bumalik na ako dito sa Colosseum. And it was a long day, kaya naman napagod rin tayo sa kakalakad at naghanap muna tayo ng ating makakainan para meron tayong energy at sinubukan nga natin tikman itong mga original na pasta dito sa Italy. Basta Italy yan, for sure. Pasta ang number 1 na dapat mong tikman. At mga dessert din, nagtry din tayo. At pagkatapos niyan, muwi muna tayo at nagpahinga para kinabukasan meron tayong sapat na lakas para maglakad ng malayo ulit dito sa bansang Italia. Kaya naman ng sumunod na araw, pumunta na tayo dito sa ating unang patutunguhan at ito ang pinakasikat na Spanish Steps. Dito minsan ginagawa yung mga scene sa pelikula tulad ng James Bond. Meron mga eksena dyan na makikita nyo kung napanood nyo ang James Bond. Pero tayo, gagawa rin tayo ng sarili nating eksena. Siyempre, ibang eksena gagawin natin. Hindi pang James Bond. Kung ano-ano lang para mapansin. Baka naman, mga followers and viewers, paki-subscribe naman. Maawa na kayo. Kidding aside, itong una nating pinuntahan ay isa nga sa mga sikat na tourist attractions. This is the Spanish Steps. Ang dami niya kasing hagdan. So para kang aakyat sa Lourdes Grotto hanggang dun sa taas. Pero kapag narating mo yung tok-tok nitong Spanish Steps na yan, magkakaroon ka ng isang napakagandang landscape na view ng lugar na ito. Kaya tara, tignan natin. Sama kayo guys! At pagkatapos nga dito sa Spanish Steps na ating napasyalan, ay naghanap muna tayo ng ating makakainan para naman meron tayong sapat na lakas para sa ating susunod na paglilibot. At dahil ngayong araw na ito ay naisipan na nating pumasok sa Colosseum para makita natin kung anong meron sa loob, kung ano bang itsura niya before, kung kahapon nakita lang natin yung outer architecture niya, ngayon naman makikita natin kung anong meron mismo sa loob ng Colosseum. Kaya tara, samahan niyo akong tignan itong looban ng Colosseum. At nakarating na nga tayo ulit dito sa Colosseo at Rome. Napakarami talagang pumupunta at namamasyal dito. Kaya naman minabuti natin na makabili ng ticket online para sure na makapasok tayo dito mismo sa Colosseo na ito. Sobrang daming pumapasok dito guys. Sobrang daming tao talaga, promise. Kaya dapat maaga kayong mag-book ng mga tickets and pumunta kayo ng maaga para makaiwas kayo sa dami ng taong pumupunta dito. At ayan, makikita na natin ang looban ng Coliseo ng Roma. Ayan yung itsura niya guys, di ba? Nakaka-amaze. Wow! Kahit ako para akong binalik sa nakaraan ng mga panahon na merong mga nangyayari o nagaganap dyan. Yung mga panahon na parang may mga gladiator, labanan, paubusan ng angas at tapang, dyan lahat yan nangyayari. At meron pang mga remnants na natira na pwede mong makita. Yung mga original na bato. Kasi kahit papano is ano naman na ito, parang na-renovate. So meron na rin silang mga binagong kaunti. Pero mas marami pa din yung mga part na talagang original na imahe ng Coliseo, yung mga original na bato nandyan pa rin, tulad yan, mga ganyan, yung mga hagtad, yung mga semento. Then merong mga makikita kayo dyan na mga preserved talaga nila from the prehistoric era. Makikita nyo dyan lahat sa looban, and maglakad-lakad ka lang and then just take a look around kung ano itsura ng mga amphitheater nila before o mga Colosseum nila before. At alam nyo guys na itong Colosseum na ito ay ito pa rin ang pinakamatanda at pinakamalaking structure or Coliseo sa buong mundo. Kaya naman napaka fortunate talaga natin na masaksihan at makita in person itong lugar ng Coliseo. Kaya naman tara, samahan nyo akong tignan at pagmasdan itong napakagandang
Coliseo na ito. And I am hoping na sana kayo din ay mabigyan ng pagkakataon na mapasyalan itong mga lugar dito sa Roma, especially Rome kasi napakaraming history dito. Napakayaman ng history nila. Lahat ng mga nababasa nyo sa books, mga nakikita nyo lang before, makikita nyo in person, di ba? At least once in your life, masabi niyo, uy, I personally saw that. Kumbaga, magkakaroon kayo ng kwento sa mga pamangkin ninyo, sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, na madidescribe ninyo kung ano talaga itsura ng Coliseo at ibang mga tourist attractions dito sa Roma. Kaya tara, ikot-ikot muna tayo at pagmasdan tong napakagandang lugar na ito. And yes, yun nga ang itsura ng looban ng Coliseo. Kaya naman napagawa tuloy ako ng summary ng aking paglalakbay dito sa loob ng Roma. Kaya please do watch this short video na I prepared bago natin ipagpatuloy ang ating susunod na kwento. Kaya please watch guys! Bago matapos ang ating paglalakbay dito sa bansang Italia, ay syempre naganap muna tayo ng mga Filipino restaurant at nahanap ko itong Manila restaurant. At ito ang aking nasaksihan. Syempre kapag Filipino restaurant, hindi mawawala ang karaoke at mga masasarap na pagkain. Kaya let's watch this guys! I don't want it anymore. Para los dos nació el alma. Sentico y tus besos ayudaron en mi alma. At yan nagtatapos ang ating magandang paglalakbay dito sa bansang Italia, in particularly with Rome. Napakarami nating nakitang magagandang mga tourist attractions. Talagang mga prehistoric na era pa. Nagkaganda mga structure, artifacts, architectures, lahat yan nakita natin dito. It's unlike binabalik ka sa mga dati pang panahon. Ganun ang napansin ko dito sa bansang Roma. At dahil dyan, please don't forget to like, comment, subscribe, and follow all my social media accounts. Just search for Makoy Cueco para naman maabangan ninyo ang aking mga susunod na vlog dahil papunta na tayo sa ating susunod na bansa. See you on my next vlog. Paalam!